Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala naman, kabuuang 469,200 doses ng Moderna COVID-19 vaccine ang dumating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa naturang bilang, 319,200 dito ang binili ng national government at 150,000 naman ang binili ng private sector. Sa pangunguna ng International Container Terminal Services Incorporated Foundation, nabatid na nasa humigit kumulang 20 million doses ng Moderna vaccines ang binili ng Pilipinas. Mula sa kabuang bilang na ito, 13 million doses ang binili ng national government at 7 million doses naman ang binili ng private sector. Ngayong taon, inaasahan darating sa bansa ang 20 million doses na ito. Samantala sa ngayon, ayon sa Malacanang, nasa 12 million katao na ang fully vaccinated. Muling ipinaalala ni dating Senador Lauren Legarda ang kahalagahan ng pagsunod sa health protocols, lalo na tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon pa sa dating senadora, hindi dapat maging kampante lalo ngayong may banta ng mas nakakahawang variants ng COVID-19. Patuloy pa rin tayo sumunod sa mga health protocols. Suotin ng maayos ang face mask at face shields. Practice proper hygiene at ensure ang social distancing sa tuwing lalabas. Pero hanggat maaari, manatili na tayo sa ating matahanan kung hindi naman importante. Ayon yan kay Legarda. Dagdag pa dito, ang mga fully vaccinated individuals ay maaari pa rin makakuha at makahawa ng ibang tao bilang carrier ng virus. Kung kaya't binigyan din ni Legarda ang kahalagahan ng pagpapaigting ng contact tracing at testing efforts at ang patuloy na pagbabakuna. Tuloy pa rin ang trabaho ng pamahalaang lungsod ng Maynila kahit pa nagpositibo sa COVID-19 ang kanilang alkalde. Pagtitiyak ito mismo ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso matapos siyang isinugod sa Santa Ana Hospital bandang alas 6:48 kagabi. Ayon pa sa alkalde, nakaramdam siya ng kaunting ubo at sipon bukod pa sa pananakit ng kanyang katawan. Pero sa kabila ng kanyang sinapit, tuloy pa rin anya ang operations ng city government laban sa COVID-19 pandemic. Noong nakarang linggo lang, nagpositibo rin sa COVID-19 si Manila Vice Mayor Hani Lacuna. Balimbing and its finest. Ito ang kapapasok lamang na balita na agad pinag-usapan sa mundo ng social media matapos nga tila makisawsaw ang dating House Speaker na si Alan Peter Cayetano at ipagtanggol si Manila City Mayor Isko Moreno laban kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, you heard it right. Sa halip na ng kanyang dating partner or party mate at ngayon ay President na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang tila ipagtanggol ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano ay tila nagtakang marami sa ating mga kababayan kung bakit si Manila City Mayor Isko Moreno na isa sa mga kilalang kritiko ng pamahalaan ang pinagtanggol ng dating kakampi ng Pangulo. Ito ang eksklusibong balita na umani agad ng samot-saring reaksyon at komento mula sa marami sa ating mga kababayan at tila kinuyog pa ng maraming DDS ang dating House Speaker at tagig representative na si Alan Peter Cayetano. Ito ay patungkol sa naging controversial statement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan kahit hindi nito pangalanan ay tila marami sa ating mga kababayan naniniwala na para kang Manila City Mayor Isko Moreno ang kanya naging pahayag. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa katatapos lamang na kanya naging Talk to People address na tila ito lang ba ang gusto ng taong bayan na iboto ang dating sexy star na tila ang huhubad sa harap at likod ng kamera. Matapos i-publish ang nasabing Talk to People address si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay samot-saring pambabatikos na ang nakamta nito mula sa mga taga-oposisyon at kabilang na nga dito sila Karen Davila at ilan pang mga artista na ngayon ay nagtitrending sa mundo ng social media. Ngunit tila ang mas hindi inaasahan ng marami sa ating mga kababayan lalong-lalo na mga solid Duterte supporters ay bakit si Cayetano
Cayetano pa na dating Vice Presidential runner mate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tila kakalaban mismo kang Pangulo. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe and notification bell para maging updated pa kayo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, tunay na nakikita na nga raw ang taong bayan ang tunay na kulay at umaalingaso na rin daw ang tunay na baho ni Congressman Alan Peter Cayetano matapos nga tila kalabanin na rin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte alang-alang na ipagtanggol si Manila City Mayor Isko Moreno. Ito ang hindi inaasahan ng balita ng ilang mga dying hard Duterte supporters kung saan isinuportahan noon ni Cayetano ng kumandidato ito bilang Vice President sa partido ng PDP Laban. Hindi nga raw inaasahan ng ilang mga taga-suporte ng pamahalaan na ang dating House Speaker na running mate noon ni President Duterte sa 2016 election ang tila sasaksak sa likod ng Pangulo. Sa lahat nga raw ng tila kakalaban sa pamahalaan na hindi nila inaasahan, nasa katauhan pa ni Cayetano manggagaling ang lahat ng ito. Sa halip kasi na si Pangulong Duterte ang kanyang idepensa sa lumalalang pasarangin ni Manila City Mayor Isko Moreno ay tila ang alkalde pa ng Manila ang sinuportahan ni Cayetano, and he quoted, "Kung nakabrief ka pero ang ganda ng plano mo, talo mo yung naka-Amerikana na walang plano." End quote. Matapos sa naging diretsahang pagtatanggol na ito ni Cayetano kay Manila City Mayor Isko Moreno, ay dito na nagpintig ang tainga ng marami sa ating mga kababayan na diretsahang kinuyog ang dating House Speaker na Kongreso, at ayon pa sa marami sa ating mga kababayan ay tila tuluyan na ngang nakikita ang lahat ng mga pagpaplano ni Cayetano na traidorin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang political ambition na nauna pa itong ipahayag na maaari siyang tumakbo sa pagkapangulo at walang alinlangan na banggain ng presidential daughter na walang iba kundi si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Nang lumabas nga ang balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan marami nga sa kanila ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa naging diretsahang buwelta ng marami sa kanila sa dating House Speaker na si Alan Peter Cayetano, trapo naman tiga yan, kita ng daming commercial, nangangampanya na ha ha ha. Ayon naman kay top fan Delphine Sorgzuelo, kaya kahit anong mangyari di ko iboboto ng mga tao. Ayon naman kay Norlight, Cayetano sunod ka ng diretso sa inidoro, abogado ka pa naman, ganyan pala kalaban, wow ang utak mo. Ayon naman kay Robert Wazon, binoto pa naman kita as Vice President kasi sabi ni Duterte, pero ngayon nakakadismaya ka, lumabas na din ang kulay mong matagal mong tinatago, trapo, balimbing, wag ka na mag-ambisyon na hindi na ka na manalo pa at Vice President, mas lalo na si Presidente. Ayon naman kay Mac Alonso Gamao, naka-brief no problem, basta wag isisi sa iba na siya dapat ang gumawa, kung pinanyuhan dapat makinig at itama, walang perfect sa mundong ito, pero kung makikinig ka, maging mahusay ka. End quote. Matapos sa naging diretsahang komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay matatawag na nga nilang certified balimbing ng araw na maituturing ang dating House Speaker na si Alan Peter Cayetano na nooy taga-suporta pa ng pamahalaan na tila ngayon kinakalaban na ang mismong Pangulo na kumupkop sa kanya noong last 2016 national election. Narito ang naging diretsahang buwelta ng isang netizen na diretsahang sinampal ang katotohanan si Alan Peter Cayetano. Ang netizens posted, "Seems like humiliera na sa pagkabalimbing si Cayetano. Nung una si Pacquiao, sunod si Yorme, sunod naman siya. Di kaya siya nahihiya sa Pangulo? Kahit yung pakitang tao na lang, grabe pagiging plastic itong taong to. Walang pinipili kahit sino tutuklawin at dinefine pa talaga si Ka Esko. Ano yon,
dalawa ng mga rin talaga. Sa bagay, matagal naman ang umano'y si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagiging plastic mo. Tama lang pala na talaga na tinanggal ka sa mga pag-speaker noon kasi iba kang tumira ng kalaban, pailalim ka kung bumanat, lahat gagawin makisakay lang sa uso at makuha ang simpatya ng tao. I don't think so, sorry so say but pero hindi na effective yung ganyang style. To be honest, noon pa man halata na sa pagiging salawahan mo Cayetano, yung urong sulong mo ilang franchise ng ABS-CBN, dun lang nahuli ka na namin. Tapos yung pagiging eskandaloso mo pa sa lower chamber kasi papalitan ka na sa Velasco. Tapos ngayon pati ba naman pagiging bold ni Esco? Of course sasabihan nyo dapat walang personalan, bakit sino ba ang nauna? Tapos ngayon na nakatikim kayo ng isang panpipikon si Esco at sumasawsaw ka pa, talaga lang Cayetano ha, hindi mo ba iniisip na kahit laglag ng loob noong 2016, binoto ka pa rin kasi Duterte ang nakakabit sa iyo noon. Nung natalo ka, nilagay na ng DFA at sa iba't ibang ahensya until you became a House Speaker. Tapos now, what happened Mr. Cayetano? Balak mo rin bang tumakbo sa pagkapangulo? Wala ka ba talagang dala? Kaya ka ba namimigay ng 10k ayuda sa mga tao dahil bilang preparasyon mo, ambisyoso ka rin talaga, no? Pati ama-amahan mo, kinakalaban mo na rin. Wala ka rin pagkaiba sa kanila, plastic traidor ang manggagamit ng tao. And ko matapos sa naging komento na ito ng isang netizen ay diretsa niyang tinawag na balimbing sa lawakan at plastic si Alan Peter Cayetano. Ito'y matapos ng ipagtanggol si Manila City Mayor Isko Moreno sa halip na si President Duterte na kanyang dating kaalyado. Ayaw niya di mo sa marami sa ating mga kababayan ay tila habang papalapit na raw ang eleksyon ay nakikita ng araw kung sino ang politikong trapo at kung sino ang tunay na may pagmamahal sa ating mahal na bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo? Kung kayo ang tatanungin, ano na ang masasabi nyo sa naging balitang ito kung saan harap-harapan ng tinatraidor at kinakalaban ng dating House Speaker na si Alan Peter Cayetano na naging running mate naman ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong nakaraang eleksyon taong 2016. Nasa halip na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang panigan ay tila kinakalaban pa niya ito na para bang lumalabas na pinagtatanggol pa niya si Manila City Mayor Isko Moreno kaysa kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte.